Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Kung naghahanap ka nga pala ng online loan application na pwede mong mautangan at balak mong mag-loan, ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng mga ganitong klase ng video para at least magkaroon ka ng idea kung worth it o legit ba na pag-utangan ang OLA na pagloloanan mo. Marami na kasi talaga ang naloko na ng mga online loan application na ito, kaya wag mong hayaan na maging isa ka sa kanila. At kung balak mong mag-loan ay siguraduhin mong ilimit sa 3 hanggang 5 contacts lang ang nasa phone book ng iyong cellphone para kung sakaling mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone mo. Dito sa review natin ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at kung magkano na lang ba ang makukuha mo sa loan amount na ilo-loan ninyo. At excited na nga akong reviewin itong online loan application na ito dahil base sa ads nila ay buo mo daw makukuha yung amount na ilo-loan mo. Ibig sabihin, walang interest at walang fees sa first-time user. At ang online loan application na tinutukoy ko ay ang Pita Cash. Dito sa OLA na to ay pwede kang mag-loan ng hanggang 25,000 pesos. At pwede ka ring mag-loan basta't ikaw ay Filipino, nakasalukuyang nakatira sa Pilipinas, may pinagkukuhanan ng income, empleyado, or self-employed, tapos ikaw ay 21 years old up to 70 years old. At ito ay may 4.1 na ratings. At ayan nga, na-download ko na. At syempre, para tayo ay makapag-login, ay ilalagay natin ang ating phone number para makapag-send ng verification code. At ayan nga, i-enter natin dito yung ating 6-digit code. At next ay dito na agad tayo sa homepage nila. So dito sa homepage ay may nakalagay na I want to get, tapos yung loan term which is 30 days. Tapos pipindutin agad natin yung take a loan. Dito pala sa loan term ay may pagpipilian ka kung 15 days, 20 days, 25 days up to 30 days. So dito, kung mapapansin ninyo ay ang pinaka-short na term is 15 days. So hindi kagaya ng iba na 7 days lang. So after nun, dito na tayo sa next nakalagay 10 minutes once and for all future loans. So nakalagay dito, what are we asking about? So merong 4. Una is ID information, tapos personal information, reference information, at yung huli is work information. Ang kagandahan lang dito is makikita mo na agad kung ano yung mga hihingi nila sa yung information. Sa ID, ang pwede ay UMID, PRC, passport, at driver's license. At sa personal information naman, ang kailangan is name, birth date, marital status, address, at email. At sa reference information naman or yung contact reference is pwede ang relatives, friends, or colleagues. Sa work information naman, syempre kailangan ng source of income, company name, ID, and business permit for owners. And dito nga makikita nyo na merong percentage sa kada sasagutan mo. At ayan, ang step 1 is sasagutan natin ay first name, middle name, last name, gender kung female or male, tapos yung date of birth. At kasama din ang email address, dapat active at nakaka-receive ng messages. Kasama din dyan ang marital status kung married ba or single. Children, kung ilan na yung anak, kung wala naman ilagay lang ay 0. Tapos yung educational level, meron ding pagpipilian dyan kung ano yung natapos mo. At dito na agad tayo sa ID type. So ito talaga yung complete list ng pwedeng pagpilian na ID dito. Pwede ang UMID, TIN, SSS, PRC, passport, driver's license, postal ID, PhilHealth ID, PhilSys ID, at voters
ID. So dito, pwede ka daw maglagay ng higit sa isang ID. Mas madaming ID, mas mataas yung percentage mo. So kada isang ID na i-add mo is 7%. At kapag ka nakapili ka na, ilalagay mo yung ID number, tapos pipicturean mo yung ID mo. At kapag ka natapos ka na dyan is step 3 na agad tayo. At dito na tayo sa residence address. Una is region o /province, city or municipality, tapos barangay. Detailed address, pag sinabing detailed address, kasama dyan yung street at number ng bahay or building. Tapos ilalagay din yung address type. At dito na agad tayo sa contact references. So ilan ang kailangan nila dito? Ay, 2 lang. So mas konti yung kailangan nilang contact references. Pero pag nag-add ka daw ng mas madami is additional 4%. So ilalagay lang din dito kung i-click lang din dito kung kasama ba sa bahay. So dito ay isa lang ID na inilagay ko. Titingnan natin kung isa lang bang nilagay kong ID kung ma-approve ba ako sa loan. Kasi mahirap nang magbigay ng masyadong maraming ID. At dito na agad tayo sa huling step, yung step 5. Main source of income, kung ano bang pinagkukuhanan natin ng income. Pwedeng business owner, informal business, employed, unemployed, at self-employment. And next question is, do you have additional sources of income? So, bukod dun sa main income mo ay meron ka pa daw bang ibang pinagkukuhanan ng income? So, ang mga pwedeng pagpilian, support from parents or spouse, rent, interest on deposits, pension, scholarship, allowance, and other irregular earnings. At next naman is company address, tapos yung company phone number. So, ingat lang tayo sa pagbibigay ng ating company phone number. Tapos is job title, mamimili lang kayo dyan. Tapos, how long have you been working here? Kung gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa kumpanya or sa pinagtatrabahuhan mo. Tapos, when is your first payday? Kung sumasahod ka ba ng quincenas or sumasahod ka lang ng katapusan. Tapos, ilalagay lang din dito yung monthly income. Tapos, yung proof of employment. At kapag katapos na is click OK na. So, next na itatanong is loan purpose, kung para saan ba yung perang niloloan mo. Ang maraming pagpipilian dito, pwedeng repayment for other debts, bills payment, tuition, goods, recreation, repair, business purposes, medical expenses, and others. At after nun is describe your purpose in a few words, please. So, ilalagay lang natin yung ating purpose. Tapos, tatanungin kanila, do you have any outstanding loans? Kung meron, click lang yung yes. Kung wala naman, i-click yung no. At susunod is disbursement channel na. So, nakalagay dito, add bank account. Important details for smooth loan disbursement. Dapat i-double check daw yung bank account number. Use your bank account number, not a credit or ATM card number. Ensure your account is active for transactions. And last is, use a regular savings account for loan disbursements. UMIDs with ATM functions cannot be used. So dito sa OLA na ito ay hindi ka pwedeng mag-loan kung GCash lang ang gamit mo or wala kang bank account. So ito yung mga bank account na pwede or banks na pwede. Security Bank Corporation, Standard Chartered Bank, Sterling Bank of Asia, Sun Savings Bank, Tonic Digital Bank, UCPB, UCPB Savings Bank, Union Bank, Veterans Bank, Well Development Bank, and Yuanta Savings Bank. At next is magse-selfie ka na. So, magse-selfie ka para makita nila na ikaw talaga yung naglo-loan. At dito ay may pagpipilian na amount kung magkano i-loan mo ng hanggang 25,000 talaga. So, tinry ko muna is 1,000 pesos. So, tingnan natin kung buo ba natin makukuha yung 1,000 pesos. At dito nga sa OLA na ito ay legit na 30 days nating babayaran yung amount na niloan natin. At buo mo makukuha yung 1,000 pesos. Pero nakalagay dito, repayment amount daw dapat ng 1,000 pesos is 2,224 pesos. Pero dahil nakalagay nga na 0% interest sila sa first time user is naka-red siya at may guhit. So, magkano ba yung repayment amount na lang natin? So, dito nga, instead na 2,224 ang ating repayment amount, ay naging
1,711 na lang for 30 days. So, check natin kung pag binabaan natin or mas mabilis natin siyang babayaran, kung bababa yung amount na ating babayaran. At eto nga, tinry natin yung 15 days. So, pag 1,000 yung inutang natin at 15 days lang ay babayaran na natin, magiging 1,381 pesos na lang ating repayment amount. So, nakita naman po natin sa loan details na kapag mas matagal natin siyang babayaran, mas tumataas din yung ating repayment amount. Pero mas mabilis natin siyang nababayaran, bumababa din yung kanyang repayment amount. At ang maganda lang dito na nakita ko sa OLA na ito is talagang buo mong makukuha yung amount na ilo-loan mo. So, kung magkano yung kailangan mo at yun yung ilalagay mong amount, yun din yung makukuha mo. Ang problema lang, mas matagal mo siyang binabayaran, tumataas din yung kanyang repayment amount. At dito na nga po natatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!